Bago po natin simulan ang video natin ngayong araw, ay ipinapaalala ko po muna na ang kwentong ito ay hindi mababasa sa kahit anumang hayag na aklat o libro ng kasaysayan, at mas lalong wala po ang kwentong ito sa banal na kasulatan o sa Biblia. Pero may kaunting pagkakahalintulad ang kwentong ito sa Biblia, ngunit mas maraming pagkakaiba-iba. Ang librong pinagkuhanan ko ay ang tinatawag na aklat ng lihim na karunungan na tanging mga antingero o agimatero o mga orasyonista lamang ang nakakaalam. Kaya sa mga makakapanood po nito ay huwag niyo pa kong questionin kung sino o saan ang naging batayan ko. Ang author po ng kwentong ito ay hindi kilala, ngunit maraming kwento na kagaya nito ang isinulat ni Demetrio Sibal na kilalang antingero noong una pang mga panahon. Sa pasimula, ang lahat ng nilalang ay namumuhay ng payapa sa piling ng infinito Diyos. Sa liwanag at biyaya ng kaluwalhatian ay wala silang kamatayan. Ang anak na babae ng Diyos ay gumawa ng itlog na buhat dito ay ang nilalang na makakasama niya habang buhay bilang kanyang aliw at ligaya. Ang itlog na ito ay tinawag na Egonotum. Ang Egonotum ay may gintong kulay na nagniningning. Sa sobrang ningning nito, ang mga tumitingin na mga anghel dito ay nakikita itong kulay itim. Nagsalita ang anak na babae ng Diyos ng isang espesyal na orasyon at saka niya ito hiningahan ng hininga ng buhay. Matapos nito, ang itlog ay nabasag at lumabas ang isang maningning na anghel. Ito ay si Lucifer. Si Lucifer ay binigyan ng isang katawang kerubim, isang katawang seraphim at isang katawang potestates. Ipinagkaloob din sa kanya ang kapangyarihan sa pamamahala sa lahat ng mga nilalang. Kaya't siya ang tinaguriang ilaw ng kalangitan. Subalit nagmalabis siya sa mga biyayang ipinagkaloob sa kanya ng dakilang lumikha. Nilaktawan niya ang kapangyarihan ng infinito Diyos at nanangan siya sa kanyang kapangyarihang taglay. Maski ang mga konseho ng Diyos sa langit ay nakagalit niya dahil sa katigasan ng kanyang katwiran at kanyang paglapastangan sa mga iba pang anak ng Diyos sa langit. Dahil dito, ang konseho ng Diyos ay nagpulong at nagsabi, "Si Lucifer, ang asawa ng inyong anak na babae, ay umaabuso. Marami na siyang ginawang paglabag dito sa langit, kaya dapat lang siyang parusahan." Ngunit nagsalita ang anak na babae ng Diyos at nakiusap na huwag saktan si Lucifer, kundi itaboy na lang palayo hanggang magbago. Pinagbigyan naman ang anak na babae ng Diyos, kaya ang naging pasya ng konseho ay itaboy muna pansamantala si Lucifer sa konseho at sa labas ng paraiso. Itanaboy siya sa pamamagitan ng isang espesyal na orasyon. Bago ko nga pala ipagpatuloy ito mga kamaster, ang kwentong ito ay may mga orasyon, ngunit pinili kong huwag nang banggitin dahil sa ilang mga dahilanan. At sa pagpapatuloy, noong banggitin ang orasyon para itaboy si Lucifer, ay natulig siya at sumuling-suling at hindi agad nagkamalay. Nang maimulat niya ang kanyang mga mata, ay nakita niya ang isang liwanag na hindi matitigan. Nang siya ay lumakad, ay nakita niya ang kadiliman. Simula noon ay nilihim na ng Panginoon ang maligayang paraiso kay Lucifer hanggat hindi siya nagbabago. Si San Miguel naman ay siyang tapat na anghel ng Diyos. Siya ay mula sa itlog na tinatawag na Motonoge. Ito naman ay ang itlog na inalagaan ng anak na lalaki ng Diyos, kasabay ng pagkakagawa ng itlog na Egonotum na siyang si Lucifer. Ang anak na lalaki ng Diyos ang siyang nagsanay kay San Miguel. Binigyan siya ng isang katawang pagkaarkanghel, isang katawang potestates at isang pagkakirubim. Siya ay ginawang prinsipe ng kalangitan nang makita ng konseho na hindi nagbabago ng ugali si Lucifer. Nainggit naman si Lucifer dito at dito nga siya unang gumawa ng pakikidigma laban sa Diyos. Si Arkanghel Miguel ang kanyang nakalaban. Pero bago lumaban sa San Miguel ay binasbasan muna siya ng konseho at binigyan siya ng higit na kapangyarihan kaysa kay Lucifer. Noong maglaban sila ay ginamit ni San Miguel ang kanyang katawang pagkaarkanghel. Sa kanilang paglalaban ay nagtagisan sila ng mga orasyon hanggang si Lucifer ay hindi makagalaw, at nang akmang papatay na ni San Miguel si Lucifer ay nagwika ng isang orasyon at pagkatapos ay bigla itong nawala na parang bula. Sa madaling salita, natalo si Lucifer sa unang pagkakataon. Simula noon, si San Miguel na ang naging pangulo ng mga anghel sa langit at siya na din ang pumalit sa pwesto ni Lucifer sa konseho. Si Lucifer naman ay nagtungo sa kadiliman. Doon ay nakakita siya ng malinis at malinaw na tubig. Noong tinignan niya ang kanyang sarili sa tubig, ay nakita niya na may dalawa siyang kasama. Napatanong siya kung sino sila at nagulat siya noong may marinig siyang tinig na nagsabing, "Kaming dalawa ay ikaw din." Pagkatapos noon ay nagwika ang dalawang nakita niya ng isang orasyon. At doon si Lucifer at ang dalawang nakita niya ay naging isang katawan. Sa puntong ito ay lumakas sa higit ng 7 beses ang kapangyarihan ni Lucifer. Gumawa siya ng mga bagay-bagay sa dilim at anumang ginawa ng Diyos sa liwanag ay sinikap niyang pantayan sa dilim. Ayaw ni Lucifer na humingi ng tawad sa konseho at ayaw din niya na magbago, ngunit hindi lingid sa infinito Diyos ang nangyayaring ito.
Inakala ng Infinito Diyos na magbabago si Lucifer alang-alang sa kanyang anak na babae, ngunit masyadong umabuso si Lucifer sa kanyang karunungan at kanyang kapangyarihang taglay. Nabulagan siya at nawalan na ng pagmamahal sa puso. Nawalan na rin siya ng pagpapakumbaba. Lahat ng kabutihan sa kanyang kalooban ay namatay bunga ng galit, puot at pagmamataas. Si Lucifer ay nagpupundar ng lagim sa kadiliman at mula ng pakikipaglaban niya kay San Miguel ay gumawa siya ng paraan para lumakas ang kanyang puwersa at ng kanyang nasasakupan. Dahil dito, ang konseho ng Diyos ay isinugong muli si San Miguel upang labanan si Lucifer. Nang pinuntahan ni San Miguel ang teritoryo ni Lucifer, ginamit ni Lucifer ang kapangyarihan ng dilim. Dito ay nagwika siya ng isang orasyon. Noong nabanggit niya ang mga ito, biglang nagdilim ang paligid ni San Miguel. Nabatid naman ni San Miguel na hindi niya kakayaning labanan si Lucifer ng mag-isa sa pagkakataong ito dahil mas higit na lumakas siya kaysa dati. Kaya't nagmadaling bumalik si San Miguel sa kalangitan at ang lumawan kay Lucifer ay ang mga ibang kasama sa konseho. Sinabi ni San Miguel sa Infinito Diyos na higit na lumakas si Lucifer kaysa dati. Doon ay nagsalita ang Infinito Diyos at tinanong si San Miguel, "Kaya mo bang isakripisyo ang iyong sarili upang sa ganon ay mabuhay ang iyong mga kapatid?" Sumagot naman si San Miguel at sinabi, "Ako po ay ginawa ninyo, kaya't gawin niyo po ang inyong nais gawin sa akin." Dahil doon na winasak ng Infinito Diyos si San Miguel sa 7 bahagi sa isang espesyal na orasyon. Noong naging 7 bahagi si San Miguel, ang bawat piraso ay naging isang itlog na may sumusunod na kulay. Lumapit ang anak na babae ng Infinito Diyos. Nagtanong siya kung ano ang pinaplano nila. Sumagot ang Infinito Diyos at sinabi, "Ang iyong asawa ay marami ng kaguluhang nagagawa sa aking nasasakupan, kaya't sana ay maunawaan mo kung ano ang aking gagawing mga hakbang." Tumulo ang mga luha ng anak na babae ng Diyos at ang mga luha niya ay lumikha ng 7 mga seraphim. Muling nagsalita ang anak na babae ng Diyos at sinabi, "Patawad po Ama, pero mahal ko po ang aking asawa. Sana po ay huwag niyo po siyang patayin. Bigyan niyo pa po siya ng isang pagkakataon para magbago." Sumagot muli ang Infinito Diyos at sinabi, "Sisirain ko ang kanyang kasamaan at sa gagawin kong mundo, siya at ikaw ay mananaog upang mamuhay bilang isang tao at magpapakasakit. Sasamahan mo siyang magsulit hanggang sa dumating ang panahon na siya ay luminis, matutong magpakumbaba at magpakasakop sa akin." Ang 7 itlog na nabuo sa katawan ni San Miguel ay inalagaan ng 7 espiritu ng Diyos at habang hindi pa ito napipisa ay pansamantalang ang konseho ng Diyos ang lumaban kay Lucifer. Maging ang ninuno ng araw na si Upmadak at ninuno ng buwan na si Abunatak ay nakipaglaban kay Lucifer. Pinagsama nila ang kanilang liwanag sa pamamagitan ng orasyon at ibinato kay Lucifer, ngunit sumagot ng orasyon si Lucifer at dahil doon ay nilamon ng dilim ang ibinatong liwanag ng dalawa. Sa puntong yun ay tumakas sila dahil napagtanto nilang hindi nila kakayanin ang lakas ni Lucifer. Sinubukan din ng 5 espiritu ng tala o pentagram na kalabanin siya, ngunit maging sila man ay bigo. Halos lahat ng membro sa konseho ng Diyos ay lumaban pero wala sa kanila ang nagtagumpay. 3 membro na lang sa konseho ang hindi pa sumusubok, kaya't ang ginawa nila ay basbasan na lang ang 7 itlog bago pa ito mapisa. Sa kanilang pagbabasbas ay nagsipagwika sila ng mga orasyon at dahil doon ang 7 itlog ay nag-alab o nagliwanag ng sobrang ningning nang tila ba hindi na kaya pang titigan. Sumama din sa pagbabasbas ang 7 espiritu ng Diyos at nung matapos nilang banggitin ang kanilang mga orasyon ay nabasag ang 7 itlog at nagpakita ang 7 arkanghel kasama si San Miguel na siyang winasak upang mabuo ang 7 arkanghel. Ang kanyang 6 na kapatid ay pinangalan ng Gabriel, Rafael, Uriel, Sitiel, Judiel at Braquel. At bago pa man umalis ang mga arkanghel para lusubin si Lucifer, ay binasbasan muna ulit si San Miguel ng basbas ng higit pa sa lakas ng bawat isa sa kanila. At noong matapos nga ito, ay nagmandali na silang umalis para pumunta sa kinaroroonan ni Lucifer. Noong malapit na sila, ay nagwika sila ng orasyon upang palabasin si Lucifer. Noong naramdaman ni Lucifer ang tinutugis siya, ay nagwika din siya ng orasyon para buwagin ang kapangyarihan ng 7 arkanghel. Nagpalitan sila ng mga orasyon, ngunit hindi nagpatinag si Lucifer hanggang sa makapagbitaw si Lucifer ng isang orasyon na nakapagpailang lang sa mga anghel sa kaitaasan. Akala ni Lucifer ay nanalo na siya, ngunit muling nagwika ng sabay-sabay ang 7 arkanghel at pagkatapos nito, ang 7 arkanghel ay naging iisang katawan. Siya ay tinawag na Arkanghel Mikael. Mabilis na bumaba si Arkanghel Mikael mula sa itaas patungo sa lugar kung nasaan si Lucifer, dala ang isang matalim na espada at akmang ituturok na ito kay Lucifer, ngunit nakaiwas ito agad dahil bago nangyari yon ay nakapagwika muna siya ng isang orasyon. Ngunit nagulat si Lucifer nang makita niya ang 3 hari ng kamatayan sa likod ni Arkanghel Mikael. Muling nagwika ng orasyon si Mikael dahilan upang hindi makagalaw si Lucifer. At dahil doon ay dali-daling itinaas ni Mikael ang kanyang espada at binanggit ang orasyong ipinagkatiwala sa kanya ng Infinito Diyos.
Noong mabanggit ni Michael ang orasyon ay biglang may matalim na kidlat na tumama sa tagiliran ni Lucifer. Ito ang naging dahilan upang mawasak siya at mamatay. Si Lucifer ay nahati sa tatlo at naabo. Naawa din ang Infinito Diyos kay Lucifer at sa kanyang anak na walang tigil sa pag-iyak at sa mga luha ay nalikha ang mga iba pang anghel sa kalangitan. Napagpasyahan ng Infinito Diyos na buhayin muli si Lucifer sa tatlong bahagi at tanggalan ng alaala. Kung kaya't binuhay niya nga ang tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay pinangalanan niyang Rapucael. Siya ang kinuha niya bilang utusan sa kanyang saloobin sa lupa. Ang ikalawang bahagi ay si Luzbel. Kinuha niya siya at inilagay sa mga bituin upang mas lalong kuminang ang mga ningning nito. At ang ikatlong bahagi ay si Becca na siyang inilagay niya sa mundo upang maging Diyos ng sanlibutan, alang-alang na lang sa pagmamahal niya sa kanyang anak na babae. Binuruan ng Infinito Diyos ang alaala ng tatlong bahaging ito upang hindi na maulit ang ginawang kasamaan ni Lucifer. Mayroon ding itinirang kaunting abo ang Infinito Diyos sa mga bahagi ni Lucifer. Ang abong ito ay siyang ginamit niya sa paglikha ng tao, kung kaya't ang anak na babae ng Diyos ay nagmamahal sa tao bilang alaala ng kanyang minahal. Umiiyak naman ang anak na babae ng Diyos dahil hindi na niya makakasama ang kanyang minamahal. Dahil sa pagdadalamhati ay naantig ang Infinito Diyos at sinabi, "Ibababa kita ngayon sa universo at sa kadiliman. Magkakatawang tao din si Luzbel, si Rapucael at si Becca. At ito ay upang matuto ang mga bahagi ni Lucifer na magbago at magpakumbaba. Hanapin mo silang tatlo at iyong ipagsama sa isang katawan. Kung magagawa mo yun, ay bibigyan ko siya ng pagkakataon upang makakyat sa aking kaharian ng buo at muli mong makasama. Bilang kapalit, magpapakasakit ka sa mga sala ng sanlibutan at tutubusin mo ang kanilang mga sala hanggat sa panahon na mapagsama mo ang tatlong bahagi niya sa isang katawan. Kung magagawa mo ito, ay maging ang mga taong lilikhain ko mula sa kanyang alabok ay bibigyan ko ng karapatan para makakyat sa aking kaharian at makasama ko sa aking paghahari." Natuwa naman ang anak na babae ng Diyos at dahil doon ay pumayag siya sa nais ng kanyang ama. Si Becca na siyang ikatlong bahagi ni Lucifer ay nasa lupa. Nang likhain ng tao at binigyan ng kapangyarihan sa lahat ng nilalang sa lupa ay nagalit siya at nainggit. Nag-anyo siyang ahas at tinukso ang unang tao na kumain ng bunga ng puno ng kaalaman sa masama at mabuti. Dahil doon, maging ang unang tao ay napaalis sa paraiso. Si Rapucael naman noon ay inutusan ng Diyos na bantayan ang puno ng buhay at ipinagkatiwala sa kanya ang espada ng ox upang hindi palapitan ng sinumang hindi marapat. Si Luzbel naman noon ay nagkaroon na ng sapat na kapangyarihan upang mabuo at maging katawan na siyang palakbay-lakbay sa liwanag ng mga bituin at nangangalaga sa mga ningning nito. Dahil sa ginawa ni Becca ay muling pinababa si San Miguel sa lupa upang siya ay parusahan. Walang laban si Becca kay San Miguel. Nakiusap si Becca na siya ay tigilan. Bilang kapalit nito ay nangako siya na hindi na niya pipinsalain ang mga kaluluwang inosente sa kasamaan. Kung siya at ang kanyang mga kampo na naminsala ay maaari silang tawagin sa pamamagitan ng orasyon na ibinigay niya kay San Miguel Arcangel. Ngayon ang orasyong iyon ay siyang ginagamit ng mga albularyo upang pasapiin sa katawan ng isang tao ang espiritu na namiminsala. Narito ang isang halimbawa ng mga albularyo na nagpapasapi ng mga mangkukulam, mga masasamang espiritu o mga demonyo. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Diyos na kagilagilalas, kagulat-gulat, kakilakilabot, na kinatakutan sa tukay piernuan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moises. Panginoon ng lahat ng Panginoon, Hari ng lahat ng mga hari, Yahushua, Mesiya, Emmanuel, Salvador del mundo, sa kapangyarihan ng Diyos. Tinatawag ko ang espiritu na papasakit sa taong ito sa kamanaroon. Al Adoy, Sadas Amara, Obi Siraye, at Joberi Ayudadme. Adra, Madra, Adradam. Huli ka, hindi ka makas dyan. Jesus, Danak, Dalam, Dayos. At dito na nga magtatapos ang kwento ngayong araw mga kamaster. Ano sa palagay nyo? Tama ba ang kwentong ito? Komento ka naman sa baba ng video ito at ipahayag ang inyong nalalaman. Hanggang dito na lang at marami pong salamat.